Bible. Open your Bible. Ang akong asawa, isa ayon ng Bibles. Open your Bible. No? Psalm 24 verse 1. Abi ninyo, ang sinultihan sa Pilipinas, ang unang sinultihan, Cebuano. Boto mo? Cebuano? No? Kay kanang Tagalog, kisay Tagaluzon diri, si Bibian, Tagaluzon si Bibian. Kisay Tagaluzon diri, si Miriam. Awa. Pag ingno nila, pag sabihin nilang nato triangle, usbo nila gamay. Ilang triangle, no? Triangle ba sa inyo? Triangle. Bukol, sa ilah bukil, o bukil. Tricycle, sa ilaha tricycle. Pero ang pulong sa Ginoo di mausab, di usabon, o. Bible, Bible lagi hapon sa ila, kay pulong man ni sa Ginoo. No, di ba? Muto mo, dili. Ang Cebuano advance na nga salita. Pag sabihin natin, pag ingno nato, langgam nilupad sa ilaha ni kamang pa. Kanang langgam, kay ko man na ila, lumigas man na sa ila. No, di ba? Pangingog libang, kita humana. Sila nagkaon pa. Okay. Psalm 24 verse 1. Psalm 24 verse number 1. Ato ta sa pulong sa Ginoo. Kalimti na to ninyo, joke ha? Kasi nagkatawa raga po mo si libang diya. Okay? Psalm 24 verse number 1. Akong basahon, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa mga tao nga imong gidadiri. Salamat sa among mga bisita. Lord, I pray that the Holy Spirit will work in every heart. Bisan pa sa among mga bisita, Ginoo, nga di sila mulakaw, nga di nila madawat ang kinabuhing dayon, ang kaluwasan sa ilang kalag. Ako nagpray, Lord, sa imong pulong, nga imo kong tabangan, kay wa ko'y mahimo kung wala ka. Lord, nga musali kami kanimo sa among finances. Nga ikaw, Ginoo, mo reward sa mga dagkong butang sa among kinabuhi if we trust you and obey you. Lord, help me. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. The rewards of trusting God in our finances. Mga ganti nga atong sa atong pagsalig sa Dios diha sa atong panginabuhi. Usay ang Kristohanon manginabuhi ta og dako daan na tay ubay-ubay nga bahandi, no? O pangmaayo na ang atong panginabuhi, ang mahitabo atong saligan na ang atong panginabuhi. Ato nang kalimtan ang Dios nga naghatag nato og trabaho, negosyo. Now, dunay dako nga panalangin kung musalig ta sa Dios sa atong panginabuhi. Pinaagi sa atong pagsunod sa Dios. You cannot say, Pastor, I trust God. Pero kung wala ka mo uli sa imong bahin sa Ginoo o wala ka mag-support diya sa ministry, I'm doubt you are trusting God. Now, supporting the work of God through our offering, it means trusting God. Amen? Now, point number one, trusting God is acknowledges His ownership. Now, ang atong saligan ng Diyos o ato siyang ilhon, nga siya mo'y tag-iya sa tanang butang. Akong i-acknowledge ng Ginoo, nga all my money and all my investments belongs to God. Kining daghan na tagsakit, nagbutang ko sa akong notebook, giingnan ako si Gemma, ang akong mga anak. All my investments sa bangko na adinhi. Kung mawala na ko, basahon ninyo ni, no? Pero katantanan sa Ginoo na. Ginoo mo'y naghatag niya na, Ginoo mo'y tag-iya. Ang atong negosyo sa Ginoo na. Ang imong kwarta sa alkansiya sa Ginoo na. Amen? Now, trusting God acknowledges His ownership. In Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's. Ang kalibutan sa Ginoo ni. And the fullness thereof, the world and the dwell therein. Bisan kita sa Ginoo ta ang tag-iya nato. Now,
Dako na nga blessing sa usa ka Kristohanon. Dako na nga blessing sa usa ka tao. Kung imong i-acknowledge nga ang Diyos mo'y tag-iya sa tanan. It is a great blessing sa imong kinabuhing Kristohanon. Kung imong i-acknowledge nga ang Diyos mo'y tag-iya niining tanan. Kung makita nimo ang imong yuta, musuroy ka, mika, Lord, salamat kay Ginoo. Kaya imo ning gihatag nako, imo ning gipahulam nako. Kaya pastor, nung ingon magkagipahulam, siyempre, inikamatay nimo, di na imo. Ha? Kanang atong kwarta sa bangko, inikamatay na to, di na ato, automatic na. Wala na tay gahom pag-withdraw niya na. Now, nga lang lisod mo sunod sa Diyos, diha sa atong paghatag sa atong kinabuhi, pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo sa pagtabang sa uban nga nagkinahanglan. Ngano man, anong lisod? Kay wala na to gi-acknowledge nga ang Diyos mo'y tag-iya niini. Pero kung dili nimo na ma-acknowledge nga it is God who owns it, gisalig lang niya nato, lisod yun nimo, makatabang ka. Now, maigsoon ko sa Ginoo, hinaoton ta, ibutang niyo sa inyong kasing-kasing. Everything is owned by God. Kaya natao tanining kalibutan nga wa gyud tay gidala. Kinsa man ninyo natao gagadala mog sinsilyo, piso. Wala Nagdala ta og kanang pusod nga taas giputol sa mananabang. Una ingon sila nga ang sinultihan sa langit Pilipino. Kay ang bata, pagkatao, maingon siya, wala. Di ba bata? Wa. Bisang paghapon, maingon siya, na ba'y, sa may in English, sa may hinapon sa wa. In English, nothing, wala. Ang bata, yun na, tay dala. Amen? Niya karon maingon ka nga, ako ni. Ingon ang taga-Budyo, aho ni. Sa Ginoo na. Amen. Magtanaw ka sa imong gold ning karon gisuot na kong akong wedding ring kay naniwang naman pug ko. Pag motambo ko di na pud mosulod. Ani duhaon ni atong wedding ring day. Ako si Jima kay inig tambok nako. Di naman pud mosud. Maniwang sad ko kayo. Mahuso sad. So katulo na ning wedding ring namo, no? Kamo wa ni tambok mo ya. No? Kaning gold nimo may kakani akong gold. Ako daghan kog relo pero hinatag, no? Iko daghan mo di ko kay wato ko magwali ko sa Middle East, muhatag sila relo mahalon, dag 200,000, 300,000. Nan ako si GR, mamatay ko ha, bahino niyo ning ate ninyo akong relo. Kay antik na ni, samot ni kamahal. No? Pero sa Ginoo na, tanaw ko sa kong relo, daghang kong relo day, no? Mangayo mo. Tagaan ta mo. Kay, say, magwali ko, tagaan ko gold, no? Si Marlon, kato itong missionary sa pastor. Ikolon, pila po na imong relo lon, nga gihatag sa pastor, mga 200,000 na. So, inko nga, kay ako taning ihatag. Doon ay pastor nga naghatag na kong relo, mahalon, wa man ko kabalong mahalon. Pag abot ako ning gihatag ingon si Jima, kinsa may imong gitagaan ko? Munay problema karon kay nalimot ko. Kasi akong gitagaan. Pero kanatanan sa Ginoo na. Amen. Mutuo ba mo sa Ginoo na? Kung mutuo mo sa Ginoo na, ipagamit na sa buluhaton sa Ginoo. Sayunan ka sa Ginoo, ipahulam nato niya ang tag-iya mo gamit. Di nato ipagamit. No? Now number 2. Trusting God leads to provision. Ang pagsalig sa Diyos, pagsunod sa Diyos, paagi na sa Diyos, matagbo ang atong panginahanglanon. Kami mga pastors na ami panultiyon, if your need, if your substance, if your money, dili supply sa imong need, find another need. Pangitaglaing church nga dunay needs nga ang imong kwarta igo i-supply sa iyang needs. Plant a seed and God will supply also your need. Kung naay need sa uban, imong need dili ka paigo ang imong kwarta,
ihatag dala lang kwarta sa uban nga muigo ang iyang need diya sa imong kwarta. Plant a seed ug ang Dios magtagbo sa imong need. And God, He promised us in Philippians chapter 4 verse 19, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Karon, ka Lord supply ang akong needs. Nya wala man ka mutabang sa ubang needs. Dili ka ka-claim ni ini nga promise sa Ginoo. Ingano, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Jesus Christ." When God used you to supply other needs, ikaw sad ang promise sa Ginoo nga iyasag kang supplyan ang imong needs. Ayun ka, pastor, doon ako'y needs. Unsa may imong needs, brad? Magpalit kog Ferrari. Once not. Kailan mong Ferrari? Unsa nang Ferrari, pastor? Sapatos na. Kanang auto ba nga mahal kayo? Nagka, pastor, gusto ko magpalit og unsa man, Rolex. Pagpalit na lagsiko, ayon lang ampo-ampo ana. Kay di na needs. Once na, ingon sa Ginoo, your needs. Amen? Ako nag-pray ko aning atong mga staff sa church, Bible student, kaninyo mga Kristohanon nga, kung musimba ta, magpagwapo yun ta para sa kaymayaan sa Ginoo. No? Magpalita og nindot. Ang mga babae, wala na'y problema, kaya na'y ukay-ukay. No? Musot mo ukay-ukay? 1,000, daghan na kayo. Kaning ilang mga asawa, tagaan ko ni tag 1,000 para maka-ukay-ukay ni. Inyo, pagpalit nyo ukay, labilan nyo kayo. Dahil butangan ninyo, sa kaya na ibutang para mamatay ang bakterya? Ha? Sunrox? Ha? Tapos plansahan ninyo kayo. Adi na mailag ukay-ukay na. No? So, mga igsoon ko sa Ginoo, nagsaan ng Diyos siya mo tagbo sa atong panginahanglanon. Nakadumdum mo sa widow woman in Sarephat, sa time ni Elijah, wa na say makaon, humanyag kaon, kuyog sa iyang usa ka anak, sa katapusan na lang niyang pagkaon, mamatay na siya. Kay kining panahon na walay ulan sa nasod sa Israel. But Elijah came to his house and commanded him nga iyang pakanon si Elijah. Nimbalibad siya, ingon siya, nga propeta, wa nako'y makaon. Kanina lang yung usa ka kumkum nga harina, pila katulo nga uwel, paguman yani, patay nami. Ingon si Elijah, unaha ko pagpakaon, nag-ingon ang Ginoo. Kani nagwali ko ninyo, di ni ako pulong, oy sa Ginoo ni, apil ko niya ni. Ako gisiguro nako nga kung maingon ko nyo gahatag, hasta ko, maghatag ko, magsakripisyo ko. Now, there is a need sa propeta nga makakaon sila. O ang babaeng balo iyang gisunod ang Diyos, ingon si Elijah, pakan akog una. Seek first the kingdom of God. Pagkahumani mo luto, humana kong kaon, pagluto na sad, makakita ka sa milagro sa Diyos. Pag humanyag luto, murag katapusan na lang yun. Pagbalik niya sa sudlanan, nanapoy harina. Pila katuig niyang kinaot. The same every day. Wa mahurot ang harina, wa mahurot ang oil. That's God's miracle. Sa akong kinabuhi, sa inyong kinabuhi, nakakita mo si Brother Larry, no, o kamo, no, mga, there is a church, itong mga businessman, businesswoman, Brother Daniel Abong, umani nyo nga mga Kristohan, kakita mo sa milagro sa Diyos sa inyong kinabuhi. Sa akong kinabuhi, nakakita ko nga God is powerful to bless us. Walay butang nga dili mahimo sa Ginoo. Now, ang babaeng balo, nakasurvive siya. Nabuhi siya sa tinggutom. Wa siya pasagdi sa Diyos. Gitagbo ang iyang panginahanglanan. Nga naman, kay siya ni salig sa Diyos o gitagbo ang iyang panginahanglanon. Trusting God leads to provision. How about you?
dapat maigsoon ko sa Ginoo atong saligan ng Dios. Number 3, trusting God open the doors to blessing. Kung magpagamit ta sa Dios financially, ang pultahan sa panalangin, ang windows of heaven, abrihan sa Ginoo. Basig ang windows of heaven sirado pa sa imong kinabuhi. Kay wala pa nimo saligi ang Ginoo. In Malachi chapter 3 verse 10, Malachi chapter 3 verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there be meat in mine house, and prove me now, herewith saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out the blessing, that there shall be room enough to receive it. Amen? Iyang abrihan ang pultahan sa langit. Mayong ka, Pastor, tithes raman ang gisulti diha, haman diha ang faith promise, no? Haman diha ang mission giving. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung basahon nato ni there is sa verse number 8 sa Malachi 3:8, will a man rob God? Ye have robbed thee, you have robbed me, but you wherein you have robbed thee in tithes and offerings. Diba? Nay offerings. Nay offerings. Mauni, faith promise offerings. Dari sa atong church, duharang atong offering. Tithes o faith promise offering. Give your tithes and give your faith promise offering. Ha? Pero ka, Pastor, dili magkuha makonbinsi ana. Sige lang, padayon lang og simba, ha? Kay kini dili ni pamugos. Pero sa mga Kristohanon nga sa akong kinabuhi, mangutana ko usay sa Ginoo ko, Lord, salamat kayo. Nga imo kong gitudloan na ni, what if wala ko makonbinsi niini? What kind of life that I have today? Salamat sa Ginoo. I saw God's blessing in my life. O kamusta nakita mo sa panalangin sa Ginoo sa inyong kinabuhi because you trusted God in your finances. Ang atong finances, mga igsoon ko sa Ginoo, musunod na kung atong unahon ang Ginoo. Now, number 4, trusting God breaks the power of greed. Itang mga tao, usahay, dawo ta, hakog ta. Now, ang pagtabang sa boloton sa Diyos, mo'y pag-ausab sa atong pagkahakog. No? Kay normal na sa tao nga hakog ta, ang gustong-gusto nato nga kita mo'y dako bahin. No, di ba? Muna, kita mo'y dakog sudan. No? Pagbutang kag sudan diya sa lamisa, o tagsa kahiwa, natural na nato, mag-atong tanaw nga ato ang pinakadako. No, di ba? Pag makatalikod pag yun, ang uban, kuhaon pag itong sa uban, ang nabilin, gamay na lang kayong sudan. Nga naman, in nature, ang tao hakog. Mga igsoon ko sa Ginoo, ang hakog, babag na sa panalangin. Ang pagkahakog, muguba na sa panimalay. Nakakita ko managsuon nga away sila. Ang katigayunan nga gibiyaan sa ilang papa, baril, lawganan sa baboy, pitigin nilang away. Yung sa, ako na ni, baril. Yung sa, kwa, di ba, tikbason ta ka. Gaana o, gadalag sundang tong iyang maguwang, na. Atras tong manghod, kay tikbason man kwa ang baril. Isa, imo nang tinuod ni, dili ni binuang istorya. Imo nang gikuha ang lawganan sa baboy, nya karon imo pa kuha ang baril, basta magtinikbasay sa baril niya. Paglakaw na nila, nanglakaw na sila, kaya amo mang silingan, panglakaw na nila. Dito ko ni Manny Grigg ba, dito ko nagpuyo, nilakaw naman ana. Akong gitanaw ang baril, buslot na ang baril. Magtinikbasay sila nga buslot na. Kung ako ito'y kudadan ang baril, kay may na ilabay ni mo dito. Iyaw mo ka na kung sa kahakog sa tao. Now, when your family, when your children hakog, mag-away sila sa ilang kabtangan. Magpatay sila. Mga igsoon ko sa Ginoo, mga ginikanan, train your children to give para sa buluhaton sa Ginoo. Aron mawa ang ilang pagkahakog. Tanawa na ito, Matthew 6:24. Ngano man ang green man ang tao? Una, iyang Diyos kwarta. Ang iyang Diyos kabtangan. Mingon siya, kung wala ni, unsa na lang ko. Pero mingon kang imong Diyos Ginoo, yung bahala na ako'y Ginoo. Limbungan ko ninyo, Ginoo ra.
Mo'y bahala na ako. In Matthew 6:24, ingon diri, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. What is mammon? Money. Kwarta ba? Kwarta. Unsa may ang atong Diyos? Ginoo o kwarta? Kung kwarta ang imong Diyos, bahalag maguba imong testimonyo. Basta makakwarta ka. Ingon ang Ginoo, di ko mukuyog ninyo kung ang inyong Diyos kwarta, mammon. You cannot serve two masters. Christian, dapat mo pili ka ani, ahay mong alagaron. Ginoo, kwarta. Ubang Kristohano, di ka simba kay busy sa trabaho. Busy sa negosyo. Bahala kung sa taka-busy sa atong negosyo, trabaho, atong unahon ang Diyos. Amen? Yamanin na ninyo. Sa adlaw nga Domingo, kung aha ka, mao na imong gisimba. Kung tuwa ka sa imong kalubian, ang imong gisimba, Domingo god, adlaw sa pagsimba. Right? Tuwa ka sa imong kalubian. Ang imong gisaligan, kalubian. Ang imong gisaligan, tindahan. Ang imong gisaligan, imong baboy. Apan maigsoon ko sa Ginoo, dapat kita nga mga Kristohanon atong simbahon ng Diyos. Kung muhatag ka, gi-break nimo ang power of greed, giguba nimo. Ako kang gubuon sa akong kinabuhi. Di ko gusto nga imo kong gapuson. Gusto na ko ang akong mga anak, matrain sila. Muna atong tudluan ang atong mga anak sa paghatag sa ilang tithes o sa ilang faith promise offering. Abay mga bata dire, huy, mata sa mo. Ha? Naghahatag ba mo o commitment form? Ha? Tanawan niyo yung mga anak. Aron sila, panalanginan sa Ginoo ang ilang kinabuhi. Now, you cannot serve God and money. Kinsa maimong una gisaligan. Ha? Ang Diyos ba o ang imong kwarta? Para sa ako ang ato saligan. Diyos, kay setag iyas kwarta. Kanang bisag unsa ta kadaghang kwarta. Daghang butang nga dili matubag sa kwarta. Good health. You can buy medicine, but not good health. Now, you can buy a luxurious bed na higdaanan karon nga 100,000, 200,000, higdaanan pa lang kayo na. Pero you cannot buy peace of mind. Mga igsoon ko sa Ginoo, muna, ang atong pagkahakog ato ng gubon, muhatag ta, mutabang ta sa buloton sa Ginoo. Ang Diyos mo'y atong saligan. Amen? Number 5, trusting God stores up eternal reward. Ang Kristohanon nga nagsalig sa Diyos, mutabang siya sa buloton sa Ginoo, o nagtigom siya reward dito sa langit. Pagkanindot. Dili lang naa kay bahandi nining kalibutan na, doon na siya kay bahandi dito sa langit. Paigsoon ko sa Ginoo, nasayod ka mo nga we are not against savings. Ako nagtudlo ko ninyo, magtigom. Ano man, aron doon na tayo capacity to give more. We can invest. Dili lang pagdaa kay kwarta, hurot ni mo gasto. No? Pagdagang ka kwarta, magsuroy-suroy din ka. Pwede ka masuroy sad. Pero dapat, una, bahinon niyo kaupat ang inyong kita. Sa ito pa 25% o 10,000 ang imong buwan, ang imong gastuhon sa imong sudan, pagkaon, balay tanan, 5,000. Siya, gamayar po na pastor, oy, ay, kung mauray gihatag sa Ginoo, nganong ato mangyong ipalapas, nga mo man ay gi-intra sa Ginoo nato. Diba? Di ba na paigo na, basta tagaan kag wisdom sa Ginoo. Magtanom kag kamunggay, pulo ka buok, makahiblad mo ng kamunggay, pastor, o say makahiblad. Pasalamat sa Ginoo nga kaong kag kamunggay. Tangani mong tanglad, magtanom ka og kanang luya sa mga sulipin, basta sako, pila ng sako, palit mong sako ni Kanyedo, piso ra baligya sako sa kwan, sa mga sako. Tamnag luya. Sa usa ka semana kapulo ka mo
kaog kamunggay, tinangkong. Akong tangkong dito ay di na ko matabag kaon. No? Kasi na to gihatag ang tangkong gahapon sa simbahan, no? Gipaghatag yung tangkong. Para di mo maningog man. Sige, pagkaon to sa baboy. Ha? So, pagka-save na. Diba, tinod? Kung saan man ang atong sudan, guwapo kayo. Pero wata katulog pagkagabi, kay paninglan tas utang. Huwag pa ng kamunggay, tinangkong, utan. Pag human, kanang 25% mo na imong offering. Mo na tithes. Nya, kung 5%, so, napanabiling 10%. Kung na imong silingan na kinahanglag tabang, gitabang nimo. Imong parente, gitabangan nimo. Nakatabang pa ka. And then, ang 50% sa imong needs. Ang another 25%, mo na imong itigom. Aron, maka-invest ka. Imong sweldo, 50,000. Kada bulan, gasto kang 50,000. 20 years from now, parihaw ka lang gyapon. The same, walay kausaban. Pero imong sweldo, 20,000 ra, 10,000 ra. Kada bulan, kung 10,000, kada bulan, naakay 2,500, gitigom nimo. 20 years, mas dato pa katong ni sweldo og 50,000. Nga walay hurot tanan. Murag di mamumanoo. Murag na ng piling man mo. Dapat magtigom ta, pero una sa tanan, magtigom tag bahandi dito sa langit. In Matthew 6, chapter 6, verse 19. Lay not up yourself treasure upon the earth, where moth and rust that corrupt, our thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Magtigom tagbahandi sa langit. O saon man? Magtabang diha sa buluhaton sa Ginoo. Kaya ang imong tinigom dito sa langit, imo nang i-enjoy sa mga imong reward nga madawat sa Ginoo forever and ever dito sa langit. No? Dapat kabalota sa atong prioridad. Atong priority, mga espiritual ng mga butang. Well, there is a church. I always encourage you to save money, to invest. Inyong budget, ayuhon ninyo. Kay bati ng Kristohanon malubong sa utang. Oy. Amen? Dili na kabubuton sa Ginoo. Dili na kabubuton sa Ginoo nga kita nga mga Kristohanon wala ta kabayad sa utang, maguba ang testimonyo. Amen? Murag di naman mumuto mo. Amen? Amen? Paunang mag-budget ta. Maghatag ta sa Ginoo. Ginoo mo atong saligan. No? Okay? Dapat kabalota sa atong prioridad. Kung dili ka ka-afford ang imong bakos mahalon, palit lang baratuhon. Kung di ka ka-afford mo palitan ng butanga, ayaw lang. Kung saan man ang imong, ang uban na ba, malain na ba muna ako, no? Ha? Kamu no, mag-question mo sa akong wali, kastiguhon gid mo sa Ginoo. Kay nag-ampo bi ako. Na Lord, kanang akong wali, dili mo ma-open. Nga mahimo ng blessing. Kana bitaw mo ato ta sa doktor, kung dili ta maigo sa doktor, mubalhin mo glaing doktor. Sa simbahan noon, kung maigo, tira ko mo simbaw sa pastori nga igoon ta. Ha? Wala ta mo giigo ay. Giyan sa bala ang Espiritu Santo. Kung mo action gayon mo react, ampo mo sa Ginoo. Lord, pasaylo ako, Lord. Tabangi ko, Ginoo. Balik ta sa utang. Kung saan man ang inyong cellphone, gwapo, niya inutang ninyo. No? Nindot na kung gwapo tag cellphone. Kunya, nalubong ta sa itong utang, gwapo tag cellphone, away pag dili na lang tag gwapong cellphone. Amen? Ang importante natay matigom. Si pastor na sad, magwali na sad anay. Mga igsoon ko sa Ginoo, kiwali na ko ni, kay pulong ni sa Ginoo. Now, trusting God allow us to be generous. Kung musalig ka sa Ginoo,
mawala ang imong pagkahakog, manggihatagon ka. Ang pagsalig sa Dios nakahimo kanato nga manggihatagon. Tanaw nato 2 Corinthians chapter 9 verse 11, being enriched in everything to all bountifulness which causes through us thanksgiving to God. You will enrich in every way to be a generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Kung doon tayo pagsalig sa Diyos, iyatang padatuon aron mahimutang makatabang sa uban. Dili noon siguro nga, dato gyud kayo ta, yung dili man nga nadunahan kanang dato ta sa paghatag ba. Doon mga tao tan-aw nimo hamugaway. Murag iniglakaw, hapsay og sanina, nakapanudlay, nakaalot, pero wa ba ito'y kwarta. Amen. Salamat sa Ginoo. Paglabay sa opiring, maka-opiring. Pag naay tabangunon nga mga kauban sa simbahan, makatabang. Pero, tanaw nimo, murag dato, pero tanaw lang nimo. Sa abi na ko na siya dato. May malana, nahimutag blessing sa kuan, dili tapitos. Dili kay pag-abot na to sa simbahan, murag nagsige patagunahon na, kanong sa kinsa kay muhatag na kog bugas, no? Ang anak sa Diyos dapat dili makililimos. Mahimutang makililimos kung watay kaalam. Kung di ta musalig sa Diyos sa atong finances, kung di na to unahon ang Ginoo, pero atong unahon ang Diyos, musalig ta sa Ginoo, God will enrich us in everything. That's the promise of God. Amen? Ang akong pangandoy, kaning atong mga membro sa church, na kamo, mahimo mong blessing sa inyong silingan, mahimo mong blessing sa inyong mga relatives. Kamingon sila, sa una ka ng akong igagaw, luoy kay na. Ay, nabaptis nga na, ano may sakyanan? Naka-abroad pag inusahay mo, mukuyog ko na sa ilang pastor. Di ba nindot ng testimony? Amen? Salamat ko sa una diri, ang atong pilaran ni na isakyanan diri. No, ang mag-parking diha, ang muhakot sa atong mga bisita, mga SLB nga panel. Napagya po SLB maghakot. Pero gamay na lang. Inyo na mga sakyanan, mapuno diha. That's the God's blessing sa atong kinabuhi. Because you obeyed God, because you trust the Lord, and God nagpanalangin sa inyong kinabuhi. It is God's blessing. Now, Christian, ang importante lang, saligan nato ang Ginoo. Musunod to sa Ginoo. O makakita ta sa panalangin sa Diyos sa atong kinabuhi. Katapusan, trusting God brings peace and security. Ang pagsalig sa Diyos nagdalag kalinaw o tinuod nga security, seguridad sa atong panginahanglanon. Ang tinuod nga financial security naa sa Diyos. Wala diya sa imong negosyo. Wala diya sa imong trabaho. Wala sa imong anak. Kanya kong anak, pag mag-graduate kini, makatrabaho ni, maka-abroad ni, mutabang ni nako, nanako'y seguridad. Financial security. O niyag maminyo ng imong anak, anaminyo na hagdawo kayo, hako, grade, di katagaan, patay. Ang atong financial security nasa Diyos. Amen? Kung mutunod ta sa Ginoo, di po ta pasagdan sa Ginoo. In Hebrews chapter 13, verse number 5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. For He said, I will never leave thee nor forsake thee. Ang promise sa Diyos, kung musali ka sa Ginoo, di yung kapasagdan sa Diyos. Never kapasagdan sa Diyos. Ubanan ka sa Diyos. Ug maunay atong security. May financial security, dili makita sa akong kwarta. Dili makita sa akong kabtangan. Ganing naning kamot ko, na naako nini mga butanga, aron makita sa mga tao, nga ang atong Diyos nga gialgaran, tinuod nga Diyos, kamahanan nga Diyos. Pati sa kayo ng mingon, kato si Pastori, grabe ito muhatag sa misyon. Pero namatay to, pertig itong luuya. Makapalit lang taon tong tambal kung tagaan. Inan ka na. Ako di ko musugot ina ng kinabuhi. Ay, gusto ko nga ako'y mutabang.
bisag tiguang nako. Kay dili pa lang ko tagaan sa akong anak o para palit sa akong tambal. Kanira bang kuanta, kanira bang maidaran na ta, matiguang na ta. Ingon si Jolly, bad ng tiguang, idaran lang. Hiniguman na itong kaon, magdaghan sa maintenance, mag-anak sa tag-maintenance, daghan kayo. Para makatulog ta, para di mo hubag atong tiil, para dili ta kalibangaon, para di mo butod atong tiyan, pagkadaghan yun. Unya, guwa tayo kwarta. Kung saan man pag makita ang testimonyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mga igsoon ko sa Ginoo, ayaw ibutang ang inyong seguridad, financial security, sa mga butang nining kalibutan na ibutang ninyo sa Diyos. Sunod mo sa Ginoo. Kaya diha sa Diyos doon ay tinuod nga financial security. Now, trusting God with our finances is not just a command, but is an invitation to experience His provision, peace, and purpose sa atong kinabuhi. The rewards of trusting are not only material rewards, but also eternal rewards. Christian, you lose your great blessing from God. Di nimo madawat ang gisaad sa Dios nga nindot kaayo nga panalangin sa imong kinabuhi. Kung dili nimo ibutang ang imong pagsalig diha sa Dios, diha sa imong finances. Now, magsulat naman mo atong inyong faith promise commitment, di ba? No? Ang inyong gisulat dito depende kung unsa inyong pagsalig sa Dios. For me, wala na akong gibutang ang akong pagsalig sa akong pitaka, sa akong church. Apan akong gibutang diha sa Ginoo. Og salamat sa Dios, akong nakita nga ang Dios kasaligan siya. Amen? May akong pagampo that all of us, gikan sa mga bata, antod sa pinakatigulang, atong i-commit sa Diyos ang atong panginahanglanon, ang atong financial nga bahin sa atong kinabuhi, aron makatabang ta sa buloton sa Ginoo. What a great, great blessing nga nahimutang part sa world mission nga doon ay mga Pilipino nga mga missionaries. Ningato sila sa ubang nasod aron sa pagwali sa mayong balita. And yet, atong nakita, nini nga panahon nga sige tagpadala og missionaries sa gawa sa nasod. Nagsuporta og mga missionaries ang mga simbahan sa Pilipinas nagwapo. Amen? Gipanalanginan sa Ginoo. Ang atong church, wata mabankrupt. Ang atong construction, dugay na human kay way panday. Pero wata ni hunong kay watay kwarta. Never na nahitabo. Because God is faithful. Amen? O by the grace of God, ato ning mapadayon ang pag-support sa mga missionaries. Now, para sa among mga bisita karon, kung wala pa ka makasiguro sa imong kaluwasan, may ka pastor wala ko kasiguro pa sa akong kaluwasan. Padulong iniguman sa akong kamatayon. Padulong ang akong kalag. Para sa among mga bisita, nakasiguro ba ka na human sa imong kamatayon ang imong kalag padung sa langit? O imong tubag, wala ko kasiguro, pastor, ayaw pagbiya ni ining balay tigumanan. Na kung dili nimo madawat si Kristo nga imong maluluwas. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. You cannot enter heaven if you don't have Jesus Christ in your heart. Ayaw isalikway si Kristo karon, dawata siya nga imong bugtong og personal nga maluluwas. Ingon ang Biblia, sa tanan nga midawat kaniya kang Kristo, o sa tanan nga mituo kaniya kang Kristo, tagaan niya gagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Walay makasulod sa langit nga dili anak sa Dios. Walay makasulod sa langit nga wala makadawat ni Jesus Christ nga yang bugtong o personal nga maluluwas. During sa invitation, dawata si Kristo nga imong maluluwas. Manindog ta palihog, manindog ta, and bow your head and close your eyes while the piano will play very softly. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for your word. Lord, I pray nga ikaw hikap, konbiktar sa among mga kasing-kasing. Especially, Lord, those people that
wala pa masave, wala pa makadawat sa kinabuhing dayon. Nga they will not live in this place, O God, nga dili nila madawat si Kristo nga ilang bugtong o personal nga maluluwas. I ask the Holy Spirit to convict every heart. Lord, help me to deliver the invitation, O God. Tabangi ako, Ginoo. In Jesus' name I pray. Remain standing. No one is looking around. Bow your head and close your eyes. Maghatag ko ni invitation, first of all, sa unang na akong invitation para sa atong mga bisita. Kung amo kang bisita karon, nga wa pa ka makasiguro nga ang imong kalag padung sa langit, dawata si Kristo nga imong maluluwas. You need Christ. The Bible says, for God so loved the world, kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na iyang gihatag iyang bugto nga anak aron ang tanan nga mosalig kang Kristo dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Dili relihiyon ang makaluwas kundi sa Kristo. Walay relihiyon na matay sa cross, but only the Lord Jesus Christ. Ang kaluwasan na ni Kristo. O gusto sa Dios nga di ka mo biya ning balay tigumanan nga di nimo madawat si Kristo karon nga imong maluluwas. Maybe mayon ka, Pastor, I want to be saved. Gusto na ko dawaton si Jesus Christ nga akong maluluwas. Gusto ko nga makasadto sa langit. Yes, I know nga si Kristo namatay sa akong mga sala. Siya mo'y nagbayad, ako siyang dawaton karon nga akong maluluwas. Ang imong buhaton, itaas lang imong tuo nga kamot ay mailhan nga imong siyang dawaton. Ado na ba? Ayaw ka ulaw, amen. Adunay kamot nga ako nakita, doy duha. Aduna ba'y katulo? Ibutang lang inyong kamot, tuman yung ipat. Aduna ba'y katulo? Pastor, I want to accept Christ as my Lord and Savior. Aduna ba'y katulo? Ayaw ka uwaw, just raise your right hand. If you are not saved, waka ka siguro, nga ikaw padulong sa langit, taas ang imong tuo nga kamot. Now, I'm going to pray. Katong nagpataas sa iyang kamot, sunod mo nini nga pag-ampo while you are standing there. If you want to accept Christ as your Lord and Savior, sundaning akong pag-ampo nga akong paghahimuon karon. Bisan wala ka nagpataas sa imong kamot, pero gusto nimo nga dawaton si Kristo nga imong maluluwas. Sunod din nga pag-ampo nga akong paghahimuon karon. Sunod din nga pag-ampo nga akong paghahimuon karon. Pinaagi niini imong madawat si Jesus Christ, pinaagi sa pagsugid sa imong baba. Sa akong paghahimuon nga prayer, sunod din nga pag-ampo. Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong pagpakamatay sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Ug imong gidawat si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Karon ka na himong anak sa Dios. September 28, 2025. Na moadto ta sa atong invitation sa mga Kristohanon Christian. Saligi ang Diyos diha sa imong finances. If God's speaking to your heart, why you will not come? Just talk to God. Lord, help me. Kanining tuiga, Ginoo, I can give more. I can trust you. Now, Christian, ang atong finances, importante ni kaayo sa atong kinabuhing Kristohanon. Kung dili nato ni iptupiyal diya sa Ginoo, sometimes mahimo ni siyang puli sa atong Diyos. Mahimo na tong idols. Pero ang finances, gisaad sa Diyos that He will bless us more and more if we trust Him. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Thank you, Lord, sa duha ka kalag nga nagdawat diya kanimo. Thank you, Lord, sa ilang conviction and they accept you as their Lord and Savior. Lord, I pray nga mo grow sila spiritually. Lord, ako nagpray sa mga Kristohanon karon. They came forward. They prayed. Lord, I pray that you will bless them. Una sa tanan, Ginoo, bless their heart. Lord, continue to give them joy serving you. Lord, tagay silang kadasig, pagtuo, pagsalig diya kanimo, Ginoo. Pinaagi sa amo nga finances, O God, makahimo kami o mga daghang maayong butang through our giving. Lord, among i-acknowledge everything that nga amo naana mo is belongs to you. Imo lang ipahulam na mo, Ginoo. Lord, bless your people. Lord, nasiga sila
Tagay sila kanunay kadasig sa pagsunod diha kanimo diha sa ilang finances, Ginoo. Lord, help us, O God, to trust you. Lord, bless their businesses, bless their work, ang ilang panginabuhi, i-bless sila og dugang, Ginoo. Ining tuiga karon. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Amen.